hope you see already our point. Wala pa. Tingnan natin ha. Yes. Yan. Welcome the Way Mission Church prayer meeting. So, dadako na po tayo sa ating short devotion. Nawa, ma-encourage po tayo sa Word ni God. And basahin ko po sa inyo 1 Corinthians chapter 15 verse 49 for our scripture reading bago po magtapos ang January. Today is January 31. Just as we have borne the image of the earthly, we will also bear the image of the heavenly. 1 Corinthians chapter 15 verse 49. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Ngayon po, pag-usapan natin yung short touch patungkol po sa ating our future immortal body. This is a comfort for all of us. Maring ikaw o ako, nararamdaman natin yung pagiging mahina ng ating katawan. Kumakain tayo ng maayos, natutulog naman tayo ng maayos. But hindi natin mapipigilan ang paghina ng ating katawan. Somehow, we can delay the process of aging, but we all know we have one destination, that is death. And after that, we will be resurrected with our immortal body. That's comfort, no? And tingnan natin yung 1 Corinthians chapter 15 verse 49, mga kapatid. Sabi dito, just as we have borne the image of the earthly, we will also bear the image of the heavenly. I just highlighted to you two important word, contrasting word, and that is the word earthly and the heavenly. Alam po natin na sa Genesis chapter 1:17 and also Genesis chapter 2 verse 7, the Lord God formed the first man out of the dust of the ground, out of the earthly. Now, alam natin yung word image, it means yung nature natin. Yung katawan po natin is from the dust. Kaya nga po, yung kapag tinignan natin, in-examine yung isang katawan, yung mga elements po ng katawan natin ay makikita din po sa elements ng lupa. Ang galing, no? So, alam natin na tayo ang ating katawan is earthy. Galing po sa earth, sa lupa. Makita po natin dito yung word na heavenly. Sabi ng Apostle Paul, we will also bear the image of the heavenly. Meron po kasing lumalaganap na katuruan in this time, nung sinulat ni Apostle Paul, na katuruan na wala daw pong resurrection of the body. Na wala daw pong resurrection. No? Kaya sinabi ng iba na unbelievers at nai-impluwensya na believers this time na you only live once. Yung YOLO principle. Since wala ng resurrection of the dead, gawin na natin kung ano yung magpapasaya sa atin ngayon. Kasi bukas, patay na tayo. Pero, talaga pong dinepensahan ni Apostle Paul, no? Yung magandang katuruan ng ating Panginoong Hesukristo. So, makita natin dito, we will also bear the image of the heavenly. Ano po ba yung image or nature ng heavenly? Tingnan natin, Contrast ulit tayo. Basahin natin yung 1 Corinthians chapter 15 verse 44. Thus, it is written, the first man, Adam, became a living being. The last Adam became a life-giving spirit. Sa unang parte po ng verse na ito, maunawaan natin, no?
Who is the first man? Adam. God breathed into the nostril of Adam and Adam became a living being. Pero sino po itong last Adam? Of course, sino po yun? Meron bang last na create si God na another name who is Adam? Wala po. Ang tumutukoy po dito sa last Adam is si Jesus Christ. Ang tawag po dito is type of Christ. Isang uri ni Kristo. Yung sinasabi natin na parang yung ginawa ni Jesus. Type of Christ. The last Adam became a life-giving spirit. The first man, Adam, and the last Adam is Jesus Christ. Sino po ba si Jesus Christ? He is the life-giving spirit. Kung matatandaan po natin yung preaching last Sunday, Jesus is the way, the truth, and the life. Yung life po doon, hindi lang po yung physical na buhay, kundi yung spiritual na buhay din po. Kay Jesus nanggagaling yung ating physical na buhay, ganun din. Yung ating spiritual life, yung ating eternal life, galing din po kay Jesus Christ. And Apostle Paul called Jesus Christ as the last Adam. So makita po natin dito na magkakaroon tayo ng we will bear the image of the heavenly. Mamaya po, hindi pa natin alam kung ano yung nature ng heavenly. Pero we will sure na magkakaroon po tayo nun because Jesus Christ, He is the life-giving Spirit. No? He is the one who will give us this life in our spiritual life, spiritual body. No? In our heavenly body, mga kapatid. Makikita natin dito that Jesus Christ raised Himself from the dead. He gives Himself life. And His life will endure or will last forever. And His body, di ba nakita natin, nung namatay si Jesus Christ, meron din siyang katawang, nahipo po ni Thomas. Nalagay po ni Thomas ang kanyang kamay, daliri, sa butas ng kamay ni Jesus Christ. Nakita niya, kung walang katawan talaga si Jesus, hindi niya malalagay yun. Tatagos lang talaga yun. Kita natin yun, di ba? So nakita natin dito, yung image ng heavenly body natin is meron talagang forma, meron talagang mahahawakan. At pangalawa po dun, yung katawan ni Jesus Christ after resurrection, mga kapatid, is umakyat sa langit. Nung umakyat sa langit, alam natin na kapag ang isang katawan ay pumunta sa langit, mga kapatid, yung may forma, ito po ay magpanghabang buhay na nandoon. That's it. Yung ating heavenly body, yung sinabi dito ni Apostle Paul, yung image of the heavenly body is yung sinasabi natin immortality. Immortality. Sabi dito, so also is the resurrection of the dead. It is sown a perishable body, it is raised an imperishable body. No? Kailangan po mamatay yung ating physical na katawan bago po tayo magkaroon ng heavenly body. No? Hindi po talaga ito yung maglalas forever. Kailangan po yung katawang lupa natin, yung early body natin is mamatay at mag-resurrect yung ating soul and spirit at magkaroon tayo ng panibagong body, pero yung body na po yun, hindi na po nabubulok. What a great word na ginamit ng Apostle Paul dito, yung perishable. Perishable means to decay. Nabubulok. No? Nabubulok. Grabe po. Pero yung katawang, makalangit na katawan po natin, mga kapatid, ay hindi na po mabubulok. Because of Jesus who gives us another body and another life in our body. No? Kita po natin yan. And also yung eternal life, forever na po tayo nandun. Kailan po ito? Kailan po tayo magkakaroon ng heavenly body? Sabi dito ni Apostle Paul, napakaganda ng moment na ito. In a moment, in the twinkling of an eye,
sa pagkindat ng ating mata. At the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised, imperishable, and we shall be changed. Ito po yung senaryo na kung saan ang mga mananampalataya at hindi mananampalataya sa kanilang pagbukas ng mga pagpikit-pikit ng kanilang mga mata, biglaan po na darating ang Panginoong Yesus, merong last trumpet na maririnig, at sa trumpet na po yun, sabi dito, ayun po ang magiging senyales para ang mga patay sa kanilang katawan, ngunit buhay sa kanilang spirito dahil kay Kristo, ay babangon at magkakaroon po ng imperishable, hindi na po nabubulok na katawan, and they shall be changed na nagniningning. Wow! Kita po natin yun sa pagdating ng ating Panginoong Yesus. Doon po tayo magkakaroon ng imperishable body, and that is our immortal body. With this, my brothers and sisters, sinabi din ni Apostle Paul, but thanks be to God who gave us the victory through our Lord Jesus Christ. What is the victory? Yung victory na napagtagumpayan po ni Kristo, yung pong kamatayan. Natatandaan po natin, si Kristo po, habang nasa ilalim po siya ng lupa, hindi po siya nabulok. 3 days po hindi po siya nabulok. Na nagpapakita, mga kapatid, na ang decay ng kasalanan ay hindi po nakaapekto sa kanya. And on the 3rd day, siya po ay bumangon muli, nag-resurrect po siya. He is victorious over death. My brothers and sisters, hindi po panghabang buhay na mabubulok ang ating mga katawan dahil magkakaroon po tayo ng heavenly body because of our Lord Jesus Christ. Okay? Because of our Lord Jesus Christ. Ano po ito para sa atin? One thing for all of us, my brothers and sisters. Talaga pong manghihina po talaga tayo. Talaga pong magkaka-wrinkles tayo, magkakasakit tayo, inaasahan man o hindi inaasahan. Manghihina po talaga tayo. Yes, madedelay po natin ang process of decaying, if I may say, because the Apostle Paul said, use the word perishable. Madedelay din natin yung decaying process, yung aging process ng katawan natin. Still, nandun pa rin tayo sa process of dying. But that's not an encouragement for us because death is not an enemy anymore. Death is our friend, a door to receive the heavenly body in Christ. A door to experience Christ forever. No? Kaya nga po, mga kapatid, saan po ba natin gagamitin ang ating katawan habang ito ay nanghihina at malapit mamatay? Gamitin na natin to sa paglilingkod sa Diyos. Gamitin na natin to para sundin ang kanyang, para gampanan ang ating katungkulan bilang mga Kristiyano. Tama po, kasi malapit na po tayo sa ating finish line. Lahat po tayo mapupunta doon. Kaya nga, bawat araw, mga kapatid, ay isa pong pagpapala para sa atin ng Diyos. And a reminder for all of us when the sun rises. A reminder for all of us. I'm alive, but tomorrow I might be dead. I would rather use my life this day. I would rather use my body this day to serve God all the more. To serve God all the more. Yes, I'm alive today, but tomorrow is not sure. I would rather serve God today. May mga kapatid, ngayon po sa YLC natin, marami na po nakakapunta ng mga estudyante.
Ang encouragement ko po para sa ating gamitin po natin ating buhay para makatulong tayo sa wireless sea, mga kapatid. At kung matapos man ang ating buhay, alam natin, magpapasalamat tayo kay Kristo dahil hindi nasayang ang buhay na pinagkaloob niya sa atin dito sa mundo dahil ginamit po natin ito sa tama para sa kanyang kalooban. Serve God while you are alive, and our future immortal body, we will receive it. We will surely receive it because Jesus is the giver of life. Ito po ang ating short devotion. Tayo po ay magpuri sa Diyos.